Pag-uusapan po natin ang mga various questions pagdating po sa home buying, pagdating po sa real estate in general. Paano po maka-avail? Pwede po ba mag-avail habang may hinuhulugan sa Pag-ibig Housing Loan? Ang 4PH housing program ng Pag-ibig, ng government, ito ay subsidized kasi ng government. Kaya isa po sa qualification ng atin pong 4PH para maka-avail ay kailangan po tayo na first-time homeowner. Ano po ba ibig sabihin ng first-time homeowner? Dapat po wala po tayong nakapangalan na property, either minana. Of course, syempre kung may housing loan na kayo, nakaano na po sa inyo yun, naka-credit na po under ninyo yun, no? So definitely kapag po kayo ay meron ng housing loan, hindi na po kayo makukwalify sa 4PH housing. So ito po ay para lang sa mga first-time homeowner. Now, susunod po natin na question, sagutin po natin. After ko po makapagbayad ng equity, tuloy po ang bayad ko. There is a possibility na kapag po kayo ay nagbabayad after equity, either ito po ay in-house financing or maybe ang possible po dito ay ang inyo pong na-avail ay yung tinatawag nating continuous payment. May mga ganyan pong developer na kung saan after equity ay continuous payment. Before, sa mga handle po natin like for example, mga Lumina Homes, Bria Homes, and other developer, meron po yung tinatawag natin na continuous payment, which is after equity. Continuous po ang kanilang amortization. So, may ganun po. No? I'm not sure po kung ano po yung setup. Pwede pong i-clarify ninyo sa agent and sa developer. Okay po. So, yun po yung ating kasagutan doon. And ang susunod naman po natin na question, Sir, next topic nyo po sa live nyo or next content about funds listing naman, funds listing to turnover process. I'm not sure kung meron akong video dati ng funds listing nung ni-receive namin yung unit namin. I-check ko lang din, no? Tapos i-gather ko. Pero anyway, sa funds listing, meron po yung, of course, syempre may iba-ibang setup po ang developer, no? Possible setup ng isang developer ay nire-require na ikaw ay makapagbayad ng amortization, first monthly amortization, at makapagbayad ka ng move-in fee. So may mga ganun po, no, na setup. So ano po bang ibig sabihin ng makapagbayad ng move-in fee? Yung move-in fee, typical po yan yung mga bayad mo sa kuryente at tubig. But of course, syempre, kailangan nating i-clarify yon. Ano ba yung sakop ng kuryente at tubig? Sa isang developer kasi, yung move-in fee ay typical, yun po yung mga linya ng kuryente at tubig. Iba pa po yung pag-a-apply later on ng kontador ng kuryente at tubig. So may mga cases po na ganun, no? So after that, saka po pwedeng makapag-schedule ng funds listing. Kapag po meron na kayong schedule ng funds listing, pupunta po mismo po kayo sa project na kung saan located ang inyo pong property na in-avail. Then from there, meron pong engineering admin doon sa mismong project na sila po yung nag-a-assist sa inyo o mag-a-assist sa inyo sa funds listing. So, i-check nyo po yung unit kasama ang engineering or admin. May mga list of items po doon na i-check sa funds listing kung ano po yung mga items o part ng bahay ninyo na okay na or hindi pa okay, no? So, pwedeng okay na lahat, i-accept nyo na po yung key pagka ganon. Pero sa instances na ang inyo pong unit ay may for repairs o di kaya po may na-observe kayo na kailangan pang gawin, meron namang usually 30 working days para gawin po yan ng
engineering or admin. So ganun po usually ang case sa atin pong PADS listing. Okay po, so mag-move po tayo sa another question. Ang next question po natin ay, hello sir, ano po ang requirements kapag self-employed at ang business is distributor ng buko, kaka-start pa lang ng business po? Kapag po self-employed, ang typical po natin na requirements ay kailangan po naka-register po yung ating negosyo at nagpa-file po tayo sa BIR ng income tax return. So, fina-file po natin yung income natin kasi as a business owner, as a self-employed, yun po kasi ang pinaka-proof ng atin pong income, yung atin pong income tax return. O dyan po yan mag-base po, no? So, ganun po ang atin pong kailangan kung tayo po ay self-employed. Okay, next po natin na question. Tungo po tayo dito. Sa 65 pala siya kukunin. Akala ko 70. If magda-down po ng mas malaking equity, mas mababa ba ang monthly? Okay. Ang ginagamit po ng mga developer, kaya po yan 65 kasi ang maturity po ay 70. So, sa reservation, gumagamit po ng 65 kasi kung ang project ay ongoing construction or pre-selling status pa, meaning to say, tatakbo pa yung panahon, tatakbo pa po yung taon. So, madadagdagan pa po ang edad ninyo. So, pinaka-safe estimate po yung 5 years, which is 65 po ang gagamitin. Yun po yung pinaka-safe na po talaga. Kasi kung gagamit ka ng 70 minus current age, hindi naman po yan kasi automatic na ipaprocess ang atin pong housing loan. No? Especially kung ang binabayaran po natin ay, or inabil natin ay pre-selling status. Na kung saan sa mga pre-selling status, ito po yung mga tumatagal pa ng construction. So meaning to say, nagkakaedad pa po tayo, kaya po yung ating gagamitin, hindi na po 70. So, yun po ang ibig sabihin nun. In follow-up, doon naman po sa tanong ninyo kung lalakihan po ang inyo pong down. No? Of course, syempre, kapag po lalakihan natin yung atin pong down payment, syempre po ay liliit ang loan kung lalakihan natin ang ating down payment. Liliit ang loan amount at kung ito po ay naka-maximum na 30 years loan term, or in comparison sa original na loan amount and long term, mas mababa kung mas maliit na yung loan amount. Kasi ang basis ng ating amortization ay yung ating loan amount at long term. Okay po? So, ganun po ang ating setup pagdating po dyan. Paano po, sir, maging real estate broker? Okay, ito po yung ating katanungan, no? Paano maging broker? Lakihan lang po natin yung ating pong para makita paano maging real estate broker. Sa kasalukuyan, ang qualification po, no, ang ginawa na po kasing course ang pagiging real estate broker. So naging BS Real Estate Management na po ito. So mula po ito nung 2017. In fact, ang last batch po ng nag-take ng board exam for broker na before kasi any 4-year course graduate ay 2016. Then from that time, not sure kung 2017 yung actual course or mas earlier siya ng 2016 na, no? Pero in that span of year, ginawa na talaga siyang course kasi last batch na yung 2016. So ginawa na siyang course. Kung kayo po ay halimbawa gusto niyo maging real estate broker, course na po siya. Kung ikaw naman ay graduate ng any 4-year course, makikredit naman yung ibang mong mga subject kung ikaw ay magte-take ng BS Real Estate Management. So mag-aaral lang din talaga. No? So ganun po ang sistema na right now, no, para maging real estate broker. If yung price po ba ng
private seller overprice or lampas sa zonal value, ma-approve pa din ba po ba ng Pag-ibig basta di lampas ng 6M or naka-base po sa value ng lot yung approved amount ng Pag-ibig? Okay, magandang katanungan po ito, no? Kung halimbawa overpriced daw yung ano ng seller, yung binibigay na presyo ng seller o lampas sa zonal value. Actually, ang Pag-ibig ay meron po yung team, no? So, may appraisal team din po yan. I-appraise po nila yung value ng property. At based dun sa appraisal nila ng value ng property, yun po ang masusunod. Hindi po yung presyo ng zonal value, hindi rin po yung presyo ng seller, no? So, i-estimate po nila yan. Siyempre sa pag-appraise, alam na po ni Pag-ibig yan, yung mga ano po niyan, mga i-consider. In fact, yung mga appraiser ang knowledgeable or expert pagdating diyan. So, yung particular property, i-determine nila yan based sa location, based mismo sa actual property. So, meron silang certain consideration diyan sa mismong property, no? At kahit i-overprice pa ng seller yan, so yung talagang actual value nito sa part ng assessment ng Pag-ibig, yun po ang masusunod. And kung in-overprice yan ng seller, syempre lalaki po yung equity ng buyer, no? At kung ikaw naman, alam mo naman na buyer na overprice, yun naman ang kailangan mong i-negotiate. Kasi experience ng Pag-ibig yan, no? Alam nila kung overprice yun or what, no? So kung for the sake lang na i-overprice mo para lumaki yung loan amount, hindi po gano'n, no? Yung 6M, ang 6M kasi, yan lang yung maximum na pwedeng ipaloan ng Pag-ibig. Pero hindi po yan ibig sabihin na yung particular property na in-overprice mo ay nagaganon, na ganon na yung pwedeng i-loan. Nakadepende pa rin sa appraisal ng Pag-ibig, no? At yung 6 million, merong corresponding din yan, yung amount ng loan, hindi lang 6 million, no? Yung amount ng loan ay meron niyang corresponding na monthly amortization at required salary. So hindi porket 6 million ang pwedeng ipaloan ni Pag-ibig, yung property ay 3 million halimbawa ang appraisal, ay papaloan ka ng 6 million, hindi po ganon, no? So doon lang sa actual talaga na appraised value ng property ang ipapaloan. At of course, syempre dapat yung income ng particular borrower ay pasok din po dapat doon, no? Interested po saan po yan sa Bulacan, kailan po ang tripping? So far, pagdating po dito sa pinakamababa po namin na affordable housing project, kagaya po nung nakita po ninyo o pinagkomenta ng video dito po sa San Ildefonso, Bulacan, yung 2 to 3K monthly down payment. In fact, sakop po ito ng 4PH housing program, sold out po sa kasalukuyan, no? Kasi po yung ganitong project, talaga pong blockbuster, no? Na napakarami po talaga nag-aabang at naka-line up ng mga home borrower. So, yan lang po yung challenge po natin dyan, no? So, yeah, may mga regular tripping po kami, pero so far, dahil sold out, hindi pa po tayo nagtitripping pagdating po doon. Okay po? So, ask ko lang po, pwede kaya makapag-housing loan sa Pag-ibig kung pina-annotate ko lang pangalan ko sa title na nabili kong lupa. Bali, pina-annotate ko na lang po yung name ko sa title. Ayaw kasi nila ipa-survey ang lupa. Marami po silang magkakapatid. Dapat po malinis yung title, no? Kung kayo po ay maglo-loan privately, ang subject na property ay yung lupa na lupa ninyo, dapat po yun nakapangalan sa inyo at malinis na po yung title, no? So, ganyan po sa Pag-ibig. Next po natin, ilan buwan po ang tinatagal ng mortgage kapag mag-a-apply sa Pag-ibig Palawan. Ang tinatagal ng loan approval, typically, ang loan approval ay 1 to 2 months, no? Kasama na po dyan yung pag-CCI, kasama na po dyan yung ating pong seminar, no? At yung actual na processing ng Pag-ibig. 1 to 2 months lang po yan, no? Bagamat sinasabi ng ating mga developer, ang pagdating po sa housing loan processing ay 3 to 6 months. Para lang, syempre yung under promise, no? Para
alam niyo po yung expectation niyo, baka may mga delays, something na gano'n, no? So gano'n po siya. Magkano nga po, sir? So ito, ang tanong dito is magkano ang sahod ng isang real estate agent? Magkano nga po, sir? Ang agent ay purely commission based. So kung magkano, wala pong fixed amount ang kinikita ng isang ahente, no? Ang ahente wala pong sahod. So ang ano mo ay para tayo po ay negosyante per se kapag po ikaw ay nag-ahente kasi nga wala kang sahod, no? Nakadepende sa iyong performance. Ganoon naman po ang negosyante, no? Nakadepende sa kikitain ng business mo. So wala kang fixed na sahod. So as a salesperson, no, you consider this as your own business. At sa pagkakaroon ng business, kung may benta ka o may kikitain ka, kung konti benta mo, kung konti ang kikitain mo, no? So ganun din po ang context ng pagiging ahente. So wala pong sahod, purely commission-based po. So pag sinabing purely commission-based, kung may benta ka, may possible po na kukomisyonin ka eventually kung magtutuloy-tuloy yung client. Mas marami kang mabibenta, no, mas marami kang possible na kikitain. So nakadepende po sa performance, hindi po nakadepende sa araw, no? Kasi typical po na employment, nakadepende sa pinasok mo na araw, no? So sa pagiging ahente, wala pong gano'n. Okay, next po natin na last na po ito, no? Kung hulugan, bawat buwan, ilang taon ang hulugan, sir? Not sure po, no? Pero ang tinatanong kasi dito yung promo po namin. Wala na po yung mga promo na yan. Last year pa po yan. Pero typical po natin sa mga housing project, no? Kailangan po nating maintindihan, especially kung nakakita po tayo ng mga particular monthly or ganito lang na reservation, na ang ina-avail po nating bahay, no? 3 series po ng payment yan. Una, kapag ikaw ay mag-avail, may tinatawag tayong reservation fee. Yung reservation fee, paunang bayad mo yan sa property mo. Ibig sabihin, ito yung commitment mo na, akin na yung unit na yan, di ba? Ganun po. After reservation, meron pong down payment na tinatawag. Ang down payment, hindi naman po yan isang bagsakan na babayaran mo. Ito po yung mina-monthly mo. Depende doon sa terms na binigay ng developer na naka-based din naman sa status ng particular project, kung ito ba ay pre-selling, ongoing construction, or mga constructed unit na. So gaya po ng ating in-explain, of course, syempre kapag pre-selling, ito po yung wala pang nakatayo, kaya mahaba yung down payment terms, no? Kapag ongoing construction, medyo umiiksi na. Kapag constructed, maiksi na lang talaga yung down payment term, kaya mas malalaki na yung monthly. So yun po yung unang set ng monthly na binabayaran po natin. Dapat aware tayo magkano ba yung monthly mo sa down payment. Then after down payment, doon na po yung papasok yung loan, no? Kapag po yan ay na-loan take-out na, no? In the term of sa real estate, ang tawag na po doon ay monthly amortization. Ito na po yung tumatagal ng 30 years loan term na maximum sa pag-ibig. Bagamat kung bank financing, meron na ring mga bangko na 30 years ang loan term, no? Ganun po siya. So, depende kung halimbawa 30 years i-maximize mo at yun ang qualification mo, 30 years ka. Pero kung gusto mo ng shorter term, pwede rin naman, pero dapat qualified ka rin sa required salary. So, ganun po siya, no? So, ang atin pong ang loan term, no, ay 30 years maximum, no? So, hindi po yan ilang buwan o ilang taon, no? Maximum 30 years. So, ang ating pagbili ng bahay, it's really a commitment, no? Kasi para po itong marriage talaga, no? Na of course, siyempre matagal mong babayaran unless na meron kang malaking budget na eventually may mga tinatawag na early payment sa ating housing loan na tinatawag halimbawa natin applied to principal. Yan po usually yung pwedeng gawin kapag dating po sa typical housing loan para hindi na po umabot ng maximum na 30 years. No? May mga ganun pong strategy. No? May mga certain videos po tayo dito sa ating YouTube channel na yung pagbayad po ng applied to principal in order to shorten ang ating pong loan term. No? So, ganun po ang atin pong setup pagdating po dito.